Respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, sino pa? Si PNP Chief Marbil, General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatang ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines, and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Remulla. Hindi ho nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Sir, ito may naglabas po ng mensahe ngayon. Isang senador, sahin ko yung pahayag niya. As Chair of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest the former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given in the involvement of the ICC and the International Criminal Police Organization Interpol. To shed light on the matter, inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, DOTR, DOJ, DFA, NSC at CAAP, and other resource persons and witnesses. The Senate must address these critical concerns to uphold the country's jurisdiction and to clarify policies governing our law enforcement agencies and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal processes must remain paramount. Senator Amy Marcos. Naku! Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Alam mo, napaka-hipokrito mo. Dapat, nung nagsisimula palang binibira mo na ng binibira yan,
Pero anong ginawa mo? Nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa'yo ha, hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang iimbestigahan mo? Illegal nga eh. Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestiga? Wala na investigation. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema, ang huling bulwark of democracy, walang maaasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo. Isang anak sa sinapit na kanyang ama na dating presidente ng Pilipinas. Eh, natural lamang po yan. Kahit sinong anak ay ganyan ang sasabihin. At yung mga sinasabi niya naman eh, may batayang legal, gaya ng pinaliwanag ko na sa inyo kanina. Kaya dapat talaga ang taong bayan, alam po ninyo, yung petition for a writ of habeas corpus, ngayong araw nito, sasagutin ng gobyerno. Meron po silang, ngayong alas 8 ng umaga, kailangan mag-file na sila. Sapagkat under the rules, ilalim ng rules ng Korte Suprema, kung natanggap mo yung petisyon during a weekend, natanggap nila Sabado eh. Eh kailangan i-file mo yan first thing dun sa Monday. Kaya magpapilo sila at ang Korte Suprema ang magbibigay, siyempre pag-aaralan, na magbibigay sila ng desisyon. Eh kami po naniniwala na malakas ang kaso ng Presidente Duterte, gaya ng inilatag natin kanina. Kasi kahit saan nyo tingnan, wala akong po pwede, no, kahit na ano pang kabalbala ng pinagsasabi nila. Ang katotohanan dyan, kaya nang sinasabi kong paulit-ulit, hindi lamang legal na pinag-uusapan dito. Political ito kasi talagang gusto nilang sirain ang dalawa. Dahil ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan sa 2028 ay si Inday Sara. At ang pinakamalakas din na susuporta sa kanya na may milyon-milyong supporters ay si Presidente Duterte. Kaya kailangan talagang ma-eliminate yan. Yan o talaga ang katotohanan yan. Political. Kaya tingnan nyo, tingnan nyo. Hindi ba, inumpisa nila sa congressional hearing. Siniraan nila na siniraan. Yung pondo. Kahit na walang batayan yun. Kung ano-ano sinasabi nila. Kasi yung mga tumanggap ng pera ng confidential funds, mga fictitious, natural, fictitious. Sapagkat hindi mo maaaring ipakita yung mga source, yung mga informants mo, kasi papatayin yung mga yan. Kasi ginagamit yung confidential funds sa kalaban ng Estado. At kukunin natin ang informasyon doon sa mga naroon sa loob. Pabayaran natin. Ipagkakanulo nila ang sarili ng organisasyon. Hindi po pwede talaga. Pangalawa, alam po ninyo, itong congressional hearing, tumalon. Binanata na si Duterte. Pagkatapos, binanata na si Pastor Kibuloy. Binanata na ng SMNI. Pinasasarado. Kaya hirap na hirap ang SMNI. Kung saan na lang tayo nagpupunta. Hindi na yung regular programming natin. Hindi na yung regular tayo naririnig. Kahit saan tayo magpunta, pinahihinto ang SMNI. Pagkatapos, inumpisa na nila ang formal na pagtanggal kay si Presidente Sara. Ayan, nag-impeachment na sila. Tapos, nag-criminal charges pa sila. Tapos ngayon, itong si Digong na. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung history. Paulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Hindi ba kayo saksi pinupuri ng programang ito kahit nabubuisit yung iba sa akin? Bakit mo pinupuri yan? Kasi tama yung linya niya. Walang jurisdiction. Sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya doon eh. Walang jurisdiction. We will not cooperate in any manner or form or shape. O hindi ba, tinulugsa ko nga ho yung mga alter egos niya dahil file sa ICC ng kung ano nung pleading. Kaya sabi ko, file ka ng file. Akala ko ba walang jurisdiction? Hindi namin may jurisdiction.
nagkukontra-kontrahan kayo. O madalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero, napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya. And yet, yun yung mga subsequent o yung matapos siyang magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung, pero pag humingi ang ICC ng mga tulong sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Ako, doon lang, nag-uumpisa na. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. O, ayan. Nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Madalit sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, oy, payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang